What's going on mga kamambo? It's your boy Rico again, and for today's video, welcome dito sa bahay na hindi na nawalan ng sinampay. Charot. Nakaka-relate ba kayo? So ngayong araw ay medyo good news dahil naka-receive tayo ng message galing sa casa kagabi na meron ng ORCR ang ating Neo Gear 125. So malapit na natin siyang magamit para sa intended purpose niya talaga. Pagpasensyahan niyo na ang aking mini garahe na mukhang messy. Alam niyo ba kung bakit ito ay kulay black? Ayan o, nakikita niyo yung hati na yan. Sa mga hindi nakakaalam, itong bahay ko kasi, itong bahay namin, andito dati ang shop. So nagtayo ako ng tindahan dito nung nag-uumpisa pa lang ako. Wala akong pwesto sa labas. Andito yung shop sa bahay. Ngayon puno na ng mga brief at panty. Charot. Kaya kulay black yan. At inaanay na. Kailangan ng palitan ng bubong kaso wala pa tayong ipon. Ultimong yung ating pull-up bar na halos di na nagagamit ay nagdedelikado na baka hindi na rin magamit kasi inaanay. Kasi puro kahoy yung ano ng bubong eh. Kaya dapat siya mapalitan ng bakal para ma-eliminate na yung anay. Anyway, tsaka pag nagka-budget, papaayos ko tong garahe natin para sa vlog eh maayos naman tingnan. Tingin ko ang magandang kulay dito, light gray. Huwag naman puti kasi medyo madumihin din. Pero sa mga garahe parang maganda ang light gray. Ano sa tingin niyo? Comment niyo down below kung ano ang magandang pintura para sa isang garahe. Anyway, ang agenda natin today ay, since meron na tayong ORCR, papagawa muna tayo ng temporary plate para at least pwede na nating mailayo itong ating Neo Gear 125 at siguro para ma-break in na rin kahit paano. Uy, sakto, ang galing, 100 yung ating tinakbo. Sakto hindi ko napansin yun Tapos after natin mapagawa ng temporary plate, pupunta muna tayo sa isang supplier, magbabayad ng utang. Tapos asikasuhin natin itong mga motor na to. And finally, bibigyan na natin siya ng pangalan. Yay! Kasi nga may ORCR na siya. So karapat dapat na siyang magkaroon ng pangalan. So tara, alis muna tayo. Pagawa muna tayo ng plaka. So yung paggawaan ng temporary plate ay dito lang along Malagasang 2E. So ito yung GAF Emission Testing Center na lagi tayong nagpapa-emission sa mga previous video natin. Tapos ang palatandaan sa paggawaan ng temporary plate ay itong Phoenix Gas Station. Ayan. So andito lang siya sa tapat. Ito, Balloons Party Needs, kaso wala, sarado. Anyway, sarado yung paggawaan ng temporary plate. Pero okay lang, ilabas na rin natin tong Neo Gear. Gamitin na lang din natin siya. Total, kahit wala naman tayong plaka may ORCR pa rin naman tayong hawak. Linggo pala kasi ngayon, kaya sarado. So bukas na lang siguro. So ang next agenda ay balik muna ako ng shop, may kukunin lang. Tapos pupunta ako sa isang supplier, magbabayad ng utang dahil due ko na ngayong araw. The good thing is pwede na natin tong ma-ride kung saan saan ang ating Neo Gear. At kung sakali pwede na tayo mag-apply sa Joyride. Pero siguro mga Tuesday na, kasi Sunday ngayon. Bukas may lakad kami kasama mga bata. So baka sa Tuesday ko na siya maasikaso. Malapit lang naman yung applyan ng Joyride dito. Meron sa Vista Mall Las Piñas, sa 3rd floor yata ng parking. Yan, meron doon. Yun ang pinakamalapit dito sa akin sa Imus, Cavite. So natapos na tayo sa ating agenda for today. Yung isang agenda natin, nagbayad lang tayo ng utang dito sa supplier. Abangan nyo dahil since natapos na nilang i-display yung mga stocks nila dito sa warehouse na to, iba-vlog natin to kung saan at kung paano kayo kung sakali makapag-open ng account dito. Pero ito siya, ito yung labas. Malaking warehouse to na puno ng motorcycle parts for wholesale lang. Kukuha sana ako ng
kasi wala rin akong stock sa shop. Kukuha sana ako ng cellphone holder na version 1 Motowolf side mirror type with charger, kaso walang stock. So baka ang gagamitin na lang natin dito is yung V3 pansamantala na Motowolf din, kaso walang charger, kasi yun lang ang meron ako sa shop. Lalagay natin dito kasi magagamit na natin to lagi, yung Mio Gear. So kailangan na nating unti-unting lagyan ng mga necessary na accessories at upgrades. Abangan nyo rin yung mga susunod na upgrade na kailangan natin gawin sa motor na to para naman mas magamit natin ang maayos. Bumalik muna tayo dito sa shop para kabitan ang ating Mio Gear ng cellphone holder Motowolf na V3. Kumuha muna tayo sa stocks natin kasi V1 talaga dapat, kaso walang stock sa supplier. Okay, cellphone holder done. Tapos meron na rin tayong charger. Ayan, sinaksak na natin dun sa outlet. Kinuha muna natin yung charger sa likod ni Sandy since hindi naman masyadong nagagamit. Para kahit paano meron na tayong magamit dito. So ngayon, uwi na muna tayo at pag-usapan natin kung ano ang ipapangalan natin sa motor na to. So napakabitan na natin ng plaka. Pero kinabukasan na to actually kasi ngayon ay Tuesday. Kahapon hindi pala kinabukasan, Tuesday na ngayon kasi kahapon Monday may nilakad muna kami kasama yung mga bata. So ano na nga ba ang ipapangalan natin sa motor na to? Kung ako kasi magpapangalan, as much as possible malapit sa brand, sa model, sa kulay. Baka sabihin ng iba, bakit ba kasi kailangan ng pangalan? Well, ako kasi hindi ko tinuturing ng mga motor lang tong mga to eh. Tinuturing ko silang mga alaga, kaibigan, kapamilya, ganun. So kung itong TMX ay Timmy, itong Mio ay 125 Magenta ay Pinky, itong Mio Gear ay tatawagin nating Jerry. Siyempre, 'di ba? Bakit ka palalayo? Parang ang pangit naman kapag ginawa nating Geary. Yun pa pala ang isang naging tradisyon na namin sa pamilya kapag nagpapangalan ng mga alaga. Laging ends in Y and pronounced as I. So, Timmy, Pinky, yung sasakyan natin, kung naalala nyo, Expander, Sandy with an X, X-A-N-D-Y. Kasi nga, Expander. Ultimong itong aso pala. Ultimong itong aso namin, ang pangalan niyan ay Donnie na Y ang dulo. Welcome to the family. Official na kasi may ORCR na si Jerry. Ayan ang ating mga alaga na ngayon ay magkakaroon ng kanya-kanyang role. Pero mainly ang magiging role ni Jerry ay panghanap buhay. So yan, enjoyin ko muna tong kape ko. Kita-kits sa next content. Peace.